Morning mga kabisland. So dito po tayo ngayon sa Lopez, Quezon. So new property na naman tayo mga kabisland. So ito pong property natin mga kabisland ay tabing kalsada po ito. Yan, so makita po ninyo, ito po siya, napaka cemented po ng daan. Ano po? So wala po kayong dadaanan dito na rough road. Ano po? So mula po town proper hanggang dito sa property, magdadrive lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes ano po, sa town proper po ng Lopez. Yan. So from Manila naman mga 6 hours lang po yan, napakalapit lang din ano po. Then simula po ng property ay hanggang dun po sa may poste na yon, ano po, dito na po siya, pababa na po siya. Yan. So medyo ano lang po siya mga kabisland, medyo palusong lang siya ng konti, ganyan po siya ano po yung area niya. Pero pagdating po dun sa baba, pantayan na po yan. So bali itong bungad lang po na ganito ang medyo palusong ng konti ano. Yan. So makita po ninyo mga kabisland, ito meron ditong malaking puno po ng pili. Ayan, ano po, tulad po itong nakikita po ninyo yan, yung basyad kung tawagin ano po. So may mga hardwoods din po, and may mga bagong tanim po ng niyog. Yan, ano po. So punong-puno po siya ng tanim po ng nyug mga kabisland. So mamaya tanungin po natin si Kuya ano kung ilang nyug po ang ano nito, ang nasakop po dito. Yan, sobrang ganda nito mga kabisland ano. Yan, so tabing kalsada. Yan. Yan, sobrang dami po dun, may mga nara po dun sa ibaba. So medyo madamo lang po ng konti dito sa bungad ng kalsada. Ano po, yan, may mga nara po yan ano po. Yan mga yan, tapos yung nyug po ano, makita po ninyo, ang dami rin po ng bunga. So ito po ay sama-sama na po yung nyug dito mga kabisland. So meron siyang mga maliliit, tapos may mga matataas naman ano. So hindi siya sabay-sabay. Yan, yung laki po niya. Yan, so meron din po mga saging po doon ano po. Yan, so yun po yung flatland na po, yun yung part na yun, may mga baboy na yun. Tapos meron na rin po siyang puso, yun po yan oh. Puso po yun, so sa tubig naman po ano. Yan, so kung halimbawa ay mabibili po ninyo ito, so hindi nyo na kailangan magpagawa po ng puso. Meron na po yan oh. Yan, dyan na po sila kumukuha ng tubig. Then ang paglinya naman po ng kuryente, ito naman po yung linya ng kuryente. Yan, malapit nga po dun sa poste na yon ano po. So nayan po siya. So bali itong left side lang po mga kabisland yung part ng property ano po. Yan, pero napakaganda po niyan nito. So kung kayo po ay naghahanap ng tabing kalsada po na property, napakalaki, napakalayo, napakalaki po ng frontage po nito. So ito po ay bali 5.8 hectares mga kabisland ano po. So silipin po natin to. Yan, ito po siya ano. Yan, so ganito lang naman po siya yung hili po niya, tapos pagka ano, pantayan na po siya dyan ano po. So yan, pure na saging na po yan mga kabisland. Sobrang daming saging. Yan. So 5.8 hectares po ito mga kabisland, and mamaya tanungin natin kung yung ilang nyug po yung kasama dito sa property. Makita po ninyo ang daming bunga po ng nyug and mga saging. Yan, so kung kayo po ay gusto po ninyo ng magandang pwesto na property, hindi po binabaha ano po, productive yan. So ito po yung pinaka the best po na property para sa inyo. Yan po siya mga kabisland oh. Siksik na siksik sa tanim, napakaganda ano po. So may mga puno rin po pala ng anahaw mga kabisland. Yan. So ito mga part pa rin po ito ng property mga kabisland ano po. Yan. So mamaya ko estimate kung ilang meters po yung frontage, pero ito pong pinapakita ko sa inyo. Yan, so part na rin po ng property. Yan po siya. So nandun po tayo nang galing ano, sa dulo na yon, sa may puno na yon. So yan, so yan po ano, pinupuntahan po natin yung pinakadulo ng property, kasi merong pong isang daan pa rin dito. Yan po ano, may mga hardwoods. Yan. Ito po part pa rin po ito ng property mga kabisland. So ito po ay yung mga nakikitira lang po dito. Yan, so pag halimbawa naman daw po ay nabili ito,
gusto silang paalisin, willing naman po silang umalis. So meron po siya ditong langka and malaki pong pili na naman. Ay, nara po yan, nara. Itong malaking puno na to. Napakaganda po niyan. So lahat po itong mga kabislan nakikita nyo na to, kasama po ng property. Yan, sa part na to pwede po kayo dito magtayo din ng bahay kung gusto po ninyo. Tanggalin nyo lang po itong saging. Ano po, yan, itong mga part na to. Kasi ito po ay medyo pantayan po ng konti dito sa part na to. Ano po, yan. So kung gusto nyo po ay medyo tabi ng kalsada na medyo pantay, yan, ito po siya. Medyo slope lang po siya dito ng konti sa dulo nito. Dito. Yan, sobrang dami po ng saging dito mga kabislan do. Siksik na siksik po yan. Yan, so dito daw po mga kabislan, ano? So itong medyo paliko na to. So pagliko niya dito, bali masasako pa po yung ilang parte po dito ng lupa sa kabilang kalsada. Yan. Kaya napakaganda nito mga kabislan. So medyo medyo malalalim ng konti. May mga part na malalim po ng konti yung gilid ng kalsada. Yan. So yan po siya, no? Yan. So ito po siya kabuuan ng property. So may mga sobrang daming saging and nyog, siksik po siya. Yan, sobrang ganda po dito mga kabislan, ano? Yan. So ito po siya, yung property, ano? Ito yung may bangin pa rin po siya konti. Tapos doon naman sa baba pantayan na. Yan, so ito daw po mga kabisland ay estimated po nito na nyog ay nasa 1,200 na puno po ng nyog. Ano po? Yan, so sobrang dami rin po niyan and siksikan siya. Yan. And pagdating naman po sa saging, yan, so more or less daw po nasa 1,000 na puno po ng saging. Tapos yung makikita po ninyo, ang dami pong mga fruit trees tulad nito, mangga, may mga langka, so kalat-kalat din po siya. Tapos napakadami din po ng anahaw. Ito po siya. Ayan, so ito daw po ay nasakop pa rin po siya dito sa pagliko. Itong kabilang kalsada na to. Yan. So mamaya po tanungin ko kung gaano po kalaki dito yung nasakop sa kabilang kalsada. So ibig sabihin sa part na to, tuhog na po siya ng kalsada. Po, hindi to. So ang laki po ng kalsada dito mga kabisland. Po? So hindi siya barangay road eh. Po? Yan. So ito po, kasama pa rin po yan mga puno po ng nara. Sobrang dami. Po? So ito daw po yan, pwede dito magtayo ng bahay sa part na to. So tatanggalin lang itong medyo bulubundukin na to. Po, itong dalawa na itong na yan, kakayudin lang yan. So mas maganda po dito at matigas po yung lupa dito. Yan, talagang hindi siya maguguho. Tapos pantay pa po sa likod nitong na to. Yan. Yan, napakaganda dito mga kabisland. Po, so paunahan na lang po mga kabisland sa ganda po nitong property na to. Yan. Makita naman po ninyo. So wala pong problema kasi kung dito kayo magbabahay, nandito rin naman po yung poste ng kuryente. Po, yan. So nag-harvest daw po dito mga kabisland ng nasa 8,000 na buo po ng niyog. Yan. So minsan umabot daw po ng 12,000 pag sobrang ganda talaga ng niyog. Yan, so makita naman po ninyo yan, so mga siksik talaga ang bunga po ng niyog dyan.
So ito po ano, sakop pa rin po ng property itong mga to. Yan. So nandun po yung muon niya. Doon na kanto yan. So doon daw po siya nakakanto sa ano doon, dulo doon. So ito po ano, ito na yung hangganan ng property. Yan, yung part na to. So left and right pa siya dito hanggang doon sa nagliko tayo po kanina. Yung po part na po yung part na yung ano, left and right pa po doon ng property. Then sa una natin binidyohan, yung po yung left side lang po ng property. So siguro po nito ang estimated nito na frontage kung sa left and right na to, yung haba po nito ay nasa mga 250 meters more or less yung left and right. Then yung ano lang po, right side lang ay yung left side lang kanina is almost nasa ano po siya, nasa 400 meters ano po more or less yung frontage na yon. So total po niya ay malapakalaki din po ng frontage. Yan. So yan po ano, so yun lahat po kung nasa naghahanap po kayo ng mga yan, productive na property, accessible na property, yan, so napakaganda po nito. Yan po. So pagbaba nyo pa lang ng sasakyan, property nyo na agad, and ang dami kayong pamimilian na pwedeng pagtayuan ng bahay. So dito po mga kabisland sa hangganan ng property na to, ano po, so dito po kami bababa papunta doon sa loob ng property para makita nyo din po ano. So may daan naman po dito, kaso siyempre ulan init kasi so mabilis tumubo yung damo ano po, kaya medyo nagkadugsungan po sila ng ano, ng damo sa daanan. Yan. So update ko po kayo mga kabisland mamaya pag halimbawa ay nasa baba na po tayo. And so dito na po tayo mga kabisland sa medyo baba ng property ano po. Yan. So yan o, ang ganda po dito, medyo malinis ano po. So pantayan naman po siya dito, pantayan na siya, tapos yan makita po ninyo sobrang dami po ng tanim. Napakadami po dito puno ng pili mga kabisland na sobrang lalaki, yung basyad kung tawagin ano po. Yan. So kung kayo po ay mahilig magnegosyo, pwede kayo magnegosyo ng pili tart ano po, o yung matamis na pili. Yan. So pwede na kayong kumuha dito ng pang ano nyo, raw materials ano po. Napakaganda magnegosyo niyan, dami pong bunga oh. Yan, hindi doon po sa kanina dinaanan natin, puro pili po yun. Yan oh, ganda po dito mga kabisland. Yan, so napakalawak at siksik po sa tanim. So hindi po sayang ang pera nyo dito kasi ang maganda po dito is tabing-tabing kalsada, productive ano po. So yung iba pong mga ano, mga matataas na puno na po ng niyog, pinutol po nila no. So napakarami rin po dito kasi medyo layugan na po yung niyog. So pwede nyo na pong gamitin kung kayo po ay gagawa po ng bahay dito. Yan po. So meron po siyang mga gantong part mga kabisland, yung hindi naman siya totally pantayan talaga. Yan tulad nito, ito po medyo palusong tapos sa akyat ano po, mga ganyan siya. Tapos yan, ito naman yung medyo ano din siya, kapantayan. So ganda dito mga kabisland kasi may mga tanim po na nyog ano, na bago. Siguro mga ano na po yan, mga 2-3 taon. Yan. Then ang ganda rin po at hindi naman siya ganun madamo. Yan, kita po ninyo ano. Yan, may mga puno po ng guyaba no. May mangga, diba? Yan, may mga papaya. So pwede rin po kayo magtanim dito ng kakao, ng kape. Yan, sa ilalim po ng nyog. Yan dito, pinya. Ano po, sa part na to. So ang maganda naman po sa gantong area mga kabisland ay medyo malaki po yung sukat. Ano, pag may mga palusong kumpara sa pantay talaga. Ay meron na po dito, may nag-harvest po ng ano, ng niyog. Ayan. Ayan po, may mga puno ng nara. Medyo maputik lang po yung daan mga kabisland kasi maulan po dito sa Quezon.
Yan po sila, nag-harvest na sila ng mga nyug. Sobrang ganda dito mga kabislan. Ayun, parang ang ganda dito. Daming nyug na bagong tanim. So yan po sa taas niyan, pantayan po yan mga kabislan. So pwede kayo dyan gumawa rin ng rest house kung gusto po ninyo. O tambayan. Then doon naman sa kabila, sa tabi ng kalsada, doon pwede kayo po doon magbahay mismo. Medyo maputik po yung daan. Ayan o, ganda po mga kabislan, ang linis. Yan. So talagang nami-maintain nila yung ganda ng property. May mga puno ng mangga. Ito po yung mga medyo layugan na property ay naanyog. Makita po ninyo. Sa ibaba po niyan may mga tanim po na bago. Diba? So ang ganda po. So pupunta po tayo doon tayo babalik sa pinanggalingan natin nung kanina. Pero dito lang tayo dumaan sa ibaba. So para makita nyo na rin po yung libot ng property, ano po. Yan, so may sapa daw po sa loob ng property. So yan, kung maganda po magbabuyan dito, ano po, alaga po kayo ng livestock. Ito pong may mga kawayan na to. So, silipin po natin yung ano dito. Ito pala po siya mga kabislan, yung tumutunog niya. Ano po. Yan, so meron silang ginawang ano, dito po sila naliligo. Yan, ito po sa part na to. Kasi mapansin nyo may face towel. Ano po, may daanan din sila dito. So yan po ay bukal po yan galing. Mas bukal po yan galing mga kabislan. Tapos diretso po siya doon. Ano po. Yan, sobrang ganda dito mga kabislan. Ano, halos talagang naikot po natin itong area. So ganyan po sila maghakot ng ano dito, nyog. Ano po, kakabayo. So ngayon, kung halimbawa po ay kayo yung makakabili nito at magpapa-harvest kayo. So kung sino po yung nag-harvest dito sa property ngayon, pwede naman po natin kausapin na yun na lang din ang kunin natin na mag-harvest ng pananimi po ninyo. Ano? So pag-usapan nyo na lang po yung hatian. Hello, ito po, pantay na po dito mga kabislan. Kita po ninyo, sobrang ganda. Yan. Yan po. Yan, kitaan po ninyo. Kita po ninyo, sobrang putik. Yan po, ito yung sila sa mga madami pong ano, tanim. Yan, so may kakao. May daming langka po dito. And dyan, may mga mangga. So dito po mga kabisland, meron po ditong balon, ano. Tapos dito may para siyang irrigation. So the best po sa hayupan, kambing, ano po, yan, baka, kalabaw, ano, pwede po kayo dito mag-alaga. And then sa livestock po, yan o, yan po yung bukal po yan mga kabislan, hindi po yan tubig lang ng ulan. Yan po siya, nasa gitna po ng property, ano.
Tapos ito na po yung area na puro sagingan. Yan. Medyo hingal na lang tayo. Ayan. Ganda po dito. Wala pong sayang sa oras pag nabili po ninyo ito. Kasi pagkabili nyo pa lang, so pwede nyo nang papakinabangan agad yung property. Kasi very productive po talaga. Yan. Sobrang ganda pa, no? So kita tayo. So itong video po mga kabislan ay medyo mahaba-haba. Ano po? So para at least makita nyo talaga yung kabuuan ng property. So dito po ay medyo paakyat kami ngayon. Ano po? Yan. Paakyat tayo ng konti. Ito. Hindi naman na siya ganun kaputik. So yun po yung puso. Yung kanina. Yung tinuro ko kanina. Yan. Naliligo siya ate. So yun na po yung kalsada kanina. Doon tayo unang nag-video. Yun. So hakatin lang natin. Ito po yung lukaran nila ng nyug. Ito po siya. So kung sakaling kayo po makakabili nito, yan, bilhin nyo rin pong lukad po dyan. Ito sir, din ano? Ito. Hindi, yan. So hanggang dyan lang po yung property. Kabislan, yan, sa part na yan. Ito, dami pong bayama to. Bayaba, no? Yan, mga bayaba no po yan. Yan, sobrang ganda dito mga kabislan. So yun po mga kabislan, kung meron po kayong mga questions pa, may di ba ako na sabi na information, chat lang po kayo, ano po, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, and WhatsApp and ating Viber account, ano. Yan, so and ilalagay ko rin po dito yung aking Facebook account. Pwede rin po kayo mag-direct message na, ano, para pwede tayo magkausap ng maayos. Yan. So hanggang dito na mga kabisland. Yan. So God bless po sa lahat and happy holidays po. So thank you.